Kuha namin na. Ayaw niya yung ano. Ay, nakatapos ng bahay ko. Be, o hindi huwag kang magpatalo dahil so ayan po mga kabayan, nandito na tayo at na-update na natin ang bahay. So far so good, napakaganda at napakasaya. At I'm sure yung ating mga mapagmahal and very generous sponsors mga kabayan ay nakangiti ang mga puso nila. At yung iba napapaiyak pa sa sobrang saya na meron na naman tayong nabigyan ng bagong pagmamahal, pabahay ito sa pamilya ni Ate Gemma and Kuya Chandre mga kabayan. So ngayon, dahil marami pa rin ang nagtatanong, marami pa rin nangumusta kung kumusta na si Ate Gemma, ano na kaya ang kalagayan, ano na kaya ang nangyari doon sa pamamaga ng kanyang mga paa at braso, no? So titinan natin ang kababayan. Sa katunayan, dala-dala ko ngayon yung ointment na pinapahid po niya twice a day po mga kabayan. Kaya silipin natin muli si Ate Gemma. Ate Gemma, nandyan ka? O, dyan ka na. Oh, kumusta? Ay, tulog? Anay, hilo. Bakit? Yung sa kamay niya. Medyo humilom. Hello, Ate Gemma. O, kumusta? Ha? Nahihilo ka? Hindi ka makatayo? Hindi ka makaupo? Lakas tulog kasi may pinuntan kami kanina. Pero ngayon, Umalas ka kanina? Kaninang umaga malakas na malakas ka. kuha namin na. Ayaw niya yung ano. Ay, nakatapos ng bahay ko. Oh, 'di ba? Maganda rin ang ointment. Tapos okay na. Kailan kumain ka, hindi pwedeng nagagamot ka na hindi ka kakain. Okay lang yung konti-konti, basta maya-maya yung kain niya na paunti-unti. Ganun lang, hindi pwedeng hindi kakain. Anong mangyayari kung hindi kakain? Manghihina na manghihina. Oh, yung ano niya, oh, yung sa kamay mo, Ate Gemma, oh, na ano na, oh, napali na, oh. Nabakbak nga, oh. Pero ayaw niya ayaw niya akong patirhan. Ayaw. Ayaw kanyang patirahin. Bakit daw ayaw kanyang patirahin? Bago daw. Bago daw. Galigis na ba na? Yung bahay ko. Dili lang mo ano. Wala na to. Ako na. Sabi? O hindi, huwag kang magpatalo, dahil Mang! huwag kang magpatalo, Ate Gemma, dahil isipin mo, may mga anak ka. Yan ang isipin mo. Hindi ka matatalo, magpalakas ka, magpray ka, huwag kang magpatalo sa anumang, kung mayroon mang sumanib dyan, kung mayroon mang umano sa iyo, huwag kang magpatalo, lumaban ka. Alang-alang sa mga anak mo, kahit hindi na lang alang-alang sa bahay, alang-alang sa mga anak mo, pamilya mo, yan ang isipin mo. Huwag kang magpatalo. Kung mayroon mang sumanib sa iyo, kung mayroon mang mag-aano sa iyo,
Ano yun, babalik pa kayo sa ano yan, albularyo. Kanina Pero- malakas siya eh. Pero okay na daw sabi ng albularyo. Eh, inalis na kami. Pero nanghina pa rin, oh. Yung nangyayari naman. Anong oras kayo pumunta? Bangon, pagkatapos nila kumain. Pumunta kami kanina. Malakas siya. Doon yun sa pinuntahan niya yung kakilala din ni Ate Jane. Ay no, napali oh. Napali yung ano mo, Ate Gemma oh. Maganda na yung ano mo sa kamay mo oh. At saka bumili pa naman ako ng maraming gamot ngayon na ointment mga kabayan. Yung nabili ko nga yung mga maliliit kasi wala yung mga malalaki. So ito na lang. Kaya bumili ako ng 10 piraso. Ayan oh, 10 piraso ang binili ko. Gagaling mo lang. Kahit 5 lang sana mo. Okay lang kasi maliliit, wala yung mga malalaki. Hindi lang, gagaling ko lang naman siya. Para naman kahit papaano eh, kasi ang inisip ko mga kabayan, bumili na ako ng marami dahil baka ako ay dadami pa. Pero ngayon, ayan oh, natanggal na siya. Yung iba napali na oh. Ay yung sa braso, ay sa paa nyo, huwag ka lang tumayo, hayaan mo lang, ay ano mo lang na, ihawi mo lang yung ano mo. Gumagaling lang. Ganun din ito. Oh, 'di ba? Ayan oh. Humilom na yung ano. Yun naman parang Naglagay ka na kanina? opo. Anong oras ka naglagay? Umaga man tapos mamayang gabi man. Mamayang gabi, so wala nang naiwan dyan. Mayroon pa isa man. O mayroon pa isa. Ito, bumili ako ng ano, 10 piraso. Kahit 5 lang sana. Okay lang, may sobra o wala. Importante na sigurado natin yung gamot. Napali siya. Ayan o. Kaya mga kabay, na iba ang ano kanina, okay siya. Eh, nadala sa albularyo mga kabayan, medyo nahirapan huminga at parang iba na naman ang pakiramdam, nangihina. Pero kahapon, okay siya. Tapos, hanggat kaninang umaga, okay. So, dapat pala hindi na kayo pumunta ng albularyo. Hindi man ta. Ha? Makahinga kanina talaga. Pero sabi mo okay kayo kaninang umaga. Kahapon okay. Okay ma'am, pero kanina pagkatapos namin kumain, Doon na naman. diyan ako sa labas ma'am. Hindi na talaga ako makahinga man tayo. So, nagpatakbo na ako ma'am. Hindi ka makahinga. Masakit yung dibdib mo. Ako, ma'am. Kaya pinantami ka lang ito kanina. So ngayon, kumusta naman ang pakiramdam mo na pagkatapos mong pumunta ng albularyo? Yung kanina ma'am, ang lakas-lakas ko ma'am. Oo. Nung umuwi ako diyan, naglakad ako ma'am. Eh, galing doon. Ako, ma'am. Oh, tapos? Then, pumasok ako ma'am. Yun na ma'am. Parang nanghina na naman kayo. Hindi yung ano ma'am. Yung dibdib. Opo ma'am. Parang naninikip. Opo ma'am. Ayan oh. Tinan mo oh. Ang ganda na, di ba? Gagaling na yan ma'am. Dahil sa tulong niyo ma'am, maraming salamat. At saka yung ano niya dito sa ano ay okay na. O kundi magpadala ka na ng hospital, Confine ka. magpa-confine ka na lang. Eh kung hirap kang huminga, Opo ma'am, kahit bukas uwi din ako ma'am. Basta mag-extras lang ako ma'am, kahit isang beses lang. Talagang hindi ko kaya ma'am. o kundi punta ka ng ano punta na ng hospital. Hirapan na siya tayo. Okay. Kasi okay siya kahapon and then hanggang kaninang umaga after ng tanghalian ay umano na naman tawag nito, nahirapan daw huminga mga kabayan, hirap naman sa huminga kaya tinakbo nila sa albularyo and then pagdating ay medyo hindi na naman maganda yung
ano yung ano niya, pakiramdam niya mga kabayan. O ano Ate Gemma, magpa-confine ka? Opo, ma'am, sagli. Ano lang, ma'am. Kahit bukas lang, ma'am. Kahit isang express lang, ma'am. Hindi ko na talaga kaya, ma'am. O sige mag-ano kayo mag-asikaso ka na. Asikasuhin mo yung ano niya, kung damit niya, kung magpa-admit siya. Dali na natin. I-ready mo yung mga gamit niya. So ayan po mga kabayan, ay magpa-confine na lang si Ate Gemma kasi no problem naman sa ano niya, sa mga gamot niya mga kabayan. Patingin nga sa paa mo Ate Gemma. Wala na. Humilom na wala na, sabay humilom na po mga kabayan. Kunting-kunti na lang yung manas niya. Kasi po mga kabayan, hindi maganda yung result ng blood sugar ni Ate Gemma. Hindi maganda ang blood sugar niya. Baka mamaya diabetic ito. Kasi meron pa naman siyang part sa skin ni Ate Gemma mga kabayan. Kapag may diabetic ka, medyo dark yung balat mo medyo magda-dark. No, medyo magda-dark po mga kabayan. Kasi may mga doktor tayo, may mga nurses tayo, mga manunood. So nakikita nila at binasa nila yung ano ni Ate Gemma. Tapos alam nila yung result din ng laboratory ni Ate Gemma. Kaya sabi, ay Lori, baka mataas ang sugar ni yung pina-blood test nga mga kabayan, blood sugar niya, mataas nga. Kahit dito yung doktor, pinagbawalan siya na kumain ng maraming kanin, kunti-kunti lang, 'di ba? So yung mga nurses din na nanonood sa atin, pati yung mga doktor na nanonood sa atin mga kabayan, ay yun din ang message sa akin na Lori, mukhang mataas ang sugar ni Gemma. Ito totoo nga, mataas nga naman talaga ang result sa sugar ni Ate Gemma mga kabayan, 'di ba? Tapos parang na-infection, chucho, dahil sa mga ganyan-ganyan. Sige nanay, anuhin nyo po yung maghanda kayo para makaalis na po tayo. Darang? Nasaan si Kuya Jandre? Sino magbabantay doon? Si Kuya Jandre dapat. Kasi si nanay, di bali, palitan ka na lang ni Kuya Jandre mamaya. Kasi siyempre may mga bata, may ginagawa tayo lahat. So hindi kakayanin ni Kuya Jandre kung dito maiwan. Talaga magpapaalam si Kuya Jandre sa boss niya na wag mo na magtrabaho dahil magbantay dito sa asawa niya na hospital. Dapat tawagan na lang mamaya ni Kuya Jandre pag dating, tawagan na lang yung boss niya o yung foreman niya para magbantay. Yung bawal kasi bata doon eh. Oo, bawal. Isa lang talaga. Isa lang. Yan ang ngayon, patakaran nila doon. Darang, andiyan mo tibado ni mamam na din, no? Diyan mo. Sige. Nanay Irma, mag-prepare kayo. Tapos itong gamot niya, yung mga gamot niya at saka reseta, mga laboratory, dadalhin lahat yun ha, pag-isahin mo. Ay, nandito ka na pala Kuya Jandre? Kararating mo lang? Ay, huwag ka munang pumasok. Kasi walang magbantay sa ospital. Kailangan magtawag ka muna ng tawagan mo muna yung boss mo na hindi ka makapasok. Kasi hindi pwede si nanay, yung mga anak mo. Tapos yung mag-asikaso dito, ay buti sana kung malapit lang ako. Yan, layo ko. Tulungan mo maggayak ng mga dadalhin na gamit ni Ate Gemma. Tulungan mo Tuloy ka lang Ate Gemma. So ayan mga kabay, mag-emergency kami punta. So punta kami sa kabilang hospital.
At magpa-confine si Ate Gemma po mga kabayan. Kasi parang naninikip daw yung dibdib niya. Kanina pa daw, kaninang tanghali daw naninikip yung dibdib. Sobrang wrong timing po mga kabayan. Yung ano natin, first time ko mga kabayan na magpagawa ng bahay. And then ganito pa yung sinapit na masaya ka pero may halong kalungkutan. Alam mo yung mga kabayan, so first time ko, pati ako parang nervous din na may ganitong problema na dumating, na nagbigay ka ng biyaya tapos may sumabay na problema po mga kabayan, no? So first time ko na ganito yung nangyayari sa ano natin, sa biyaya natin. Kasi parang ano daw po, parang ang nainggit ay ayaw patapusin daw yung bahay. Anong gusto sa kanya yung tapusin natin, no? At ayaw daw, hindi daw aabot si Ate Gemma sa matapos yung bahay. Mamamatay daw si Ate Gemma. Hindi pa matatapos yung bahay mga kabayan. So may mga ganong factor mga kabayan dahil sa inggit, no? Kaya siyempre problema na imbis na masaya hinaharap yung bahay, ay hati ngayon. Masaya na mayroong kalungkutan habang pinapagawa natin yung bahay mga kabayan. So ayan, nag-aano sila, no, nagre-ready, nagdala ng mga ano, kung anong kailangan. Huwag niyong kalimutan na yung ano, mga reseta yung mga reseta, yung mga gamot niya, kasi tatanungin ng doktor yan, yung mga laboratory niya, kasi kailangan ng doktor yan, hanapin ng doktor yan. O, ID na Ate Gemma, magdala. Oh, magagamit yan, yung discount niya. Saan galing yung Leo card niya? Yung parang ayawanan. Alin? Yung pag nagpa-check up ka doon, hanapin nila yung wala ko. Yung record. Oo, ma. Oo. Yung mga gamot dalhin. Baka magdala ka ng ano, Ate Gemma, kumot. Meron naman. O, magdala ka ng sweater, baka lamigin ka. Medyas. Tsaka huwag ka magsuot ng masikip na pajama ha.